Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. DPWH official na humihingi ng insertion sa NEP dapat disiplinahin. Yan ang MBC TV Network News, ni Raymond Dad Paas. Nararapat lang na madisiplinang opisyal ng Department of Public Works and Highways na nagsosolicit ng mga infrastructure projects mula sa mga mambabatas para maagang mapasama o ma-insert sa National Expenditure Program o NEP. Ito ang deklarasyon ni Senator Panfilo Ting Lacson matapos itanggi ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na siyang nagpadala ng text message sa staff ni Senator Vicente Titus Soto III matapos manalo nung nakarang eleksyon para mag-solicit ng proyekto. Sa kanyang privilege speech, naglabas ng mga resibo ebidensya si Lacson. Ito yung screenshot ng mga text messages nito sa tauhan ni Senator Soto. Sabi ni Lacson, nagsisinungaling si Yusek Cabral nang itanggi ang akusasyon laban sa kanya. Nagkausap na umano sila ni DPWH Secretary Vince Dizon ng Gilbito at pagpapaliwanagin ng kalihim. Tinawag pa daw na loko si Cabral dahil pati sa kanya ay nagsinungaling. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Samantalang nagpahayag naman ng pagkabahala si Senador Alan Peter Cayetano sa nangyayaring pagtuturo ng kung sino-sino na mambabatas na dawit sa flood control project. Dahil matapos madawit ang ilang mga congressmen sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ay pinangalanan naman sina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva sa hearing ng Kamara de Representantes. Para kay Cayetano, may chilling effect ito sa mga senador na gustong maging aktibo sa hearing dahil baka sila din ay biglang maituro. Sabihin natin hindi sinabi yung pangalan ng dalawa, sabihin natin hindi kilala. May chilling effect din yun eh. Para bang sinasabing, oy, pag nag-ingay din kayo at nag-imbestiga din kayo sa Blue Ribbon dito, ipapangalan naman namin kayo. Di ba? Eh, ang daling magpangalan ngayon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, COA Commissioner Lipana, dapat nang magbitiw sa pwesto. Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, na dapat nang magbitiw sa pwesto si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Ito ay matapos matuklasan na ang kanyang asawa na si Marilu Laurio Lipana, na Presidente at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation, ay nakakuha pala ng mga flood control project. Ayon pa kay Tino, malinaw na may paglabag sa batas at conflict of interest ang sitwasyon ni Lipana, dahil milyon-milyon ang kontrata at proyekto ng kanyang misis. Ganito rin ang una nang ipinunto ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, na kinwestiyon kung paanong nakakuha ng proyekto ang asawa ng commissioner na ang trabaho ay silipin o audit ang naturang mga proyekto, na nadadawit ngayon sa mga maanomalya. Ayon naman kay COA Chairperson Gamaliel Cordoba, ang resignation ay personal na desisyon na ni Lipana. Dagdag pa niya, na sa ilalim ng saligang batas ay walang discipline authority ang COA sa kanilang commissioners dahil impeachable officers sila. Kapwa naniniwala si Tino at San Fernando na makukwestiyon ang kredibilidad at integridad ng COA dahil sa pagkakasangkot na ito ng isa sa kanilang commissioner. Kasalukuyang naka-medical leave si Lipana ngayon at nasa Singapore hanggang nakatapusan ng buwan. Sa MBC TV Sports, Ayala, pasok na sa ikalawang round ng WTA 125 matapos talunin si Mansouri. Nakausad na sa ikalawang round ng WTA 125 sa Sao Paulo, Brazil si Pinay tennis star Alex Ayala. Ito ay matapos na talunin si Yasmin Mansouri ng France sa score na 6-0, 6-2. Sa simula pa lamang, ay dominado na ni Ayala ang laro na tumagal ng 1 oras at 10 minuto. Hindi makapaniwala si Ayala na marami ang manunood sa kanyang laro, kung saan ito ang unang pagkakataon niya na makapaglaro sa Brazil. Ang nasabing panalo ni Ayala ay ilang araw nang magkampiyon ito sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Susunod na makakaharap ni Ayala si Julia Riera ng Argentina, na gaganapin ngayong araw. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition.
Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition.